Sa kasalukuyang panahon, patuloy na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang umano'y pagbabaligtad na ni Prof. Clarita Carlos. Ayon sa isang tiwala sa sariling pinagmumula ng mga impormasyon, inuulat na may hawak ng ebidensya si Clarita sa pagkakasangkot ni na PBBM at Liza Smags sa smuggling at iba pang katiwalian. Gayunpaman, tila nabaling umano ang kanyang pansin sa salapi at tinanggap ang maluluwalhating suporta mula kay FL Liza sa kapalit ng pananahimik niya sa mga katiwalian na nagaganap sa gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga netizens na nagpapahayag ng kanilang galit, pagkadismaya at pangangamba sa umano'y katiwalian sa pamahalaan. May mga nagpahayag ng suporta kay Clarita, samantalang may iba naman na nagpapahayag ng pagdududa sa kanyang motibo at pagkakatapat. Sa kabuuan, patuloy ang paglilitis at pagpapasya ng publiko hinggil sa kasong ito na naglalarawan ng kahalagaan at transparency at accountability sa pamahalaan. Walisang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa report na yan na ang pamilya ni Marcos Araneta Romualdez ay sangkot sa smuggling at nandyan yan sa NICA report, intelligence report. Anong ginawa? Niligwak si Clarita dahil si Clarita ay walang paninindigan, walang pagmamahal sa bayan. Tinanggap niya ang generous allowance na binigay ni Liza sa kanya bago siya tanggalin. Pero pinangakuan siya para itigil ang tikom ang kipay ni Clarita, ay binigyan siya ng trabaho ni Tambaloslos. Kaya nasa Kongres siya ngayon. Ini-enjoy ang kaba ng bayan. Right, Clarita Carlos? Ang taas ng respeto ko sa iyo noon. Machiavellian bullshit. Isa ka rin. Kasangkapan dahil isa kay duwag. Kasangkapan ka ng mga hinayupak. Nasa mga kamay mo na ang report. Sabi mo nga, kaya mo ginawa yon kasi national threat. Ang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas, ang smuggling ay kasama sa issue. Ang food security ay issue ng national threat. Hindi lang yung bang bang bang. Ang kagutuman. Then sabi ni Kuting, tinututukan ang panglabas na pwedeng mangyari. Sabi ko sa inyo, nasa loob mismo ang banta. Hindi lang banta, nangyayari na. Comment nyo kay Clarita. Sabi mo kay Clarita, sabi ni Marlica. Diba, Clarita? Wala kang access sa presidenteng Kuting na nag-appoint sa'yo. Oh. Bakit? Kasi ang nag-appoint sa'yo ay si Liza Smags. Oh. Sa mga kakakilala lang sa akin, gusto nyong malaman? Ba't ko alam yan? Ha? Ba't ko alam yan? Dahil updated ako ng mga panahon na yan. O, di ba? Remember that, Clarita? Ayan po si Clarita Carlos. Ang nag-interview sa kanya ay si Liza Ahas Araneta. Saan siya in-interview? Sa opisina ng China-Philippines Unified Enterprises. Ano po yan? Yan ay opisina, shared office ni Liza at ng smuggler na si Michael Ma. Ang galing-galing, di ba? Ang isang pinuno ng National Security Advisor ay in-interview sa opisina ng smuggler. At yan, si Liza, tingnan nyo, kaya tayo hinati ang picture na yan, dahil nakita nyo ang painting, yung frame na yan, at ang mga upuan, ay iisa. Now you know, national threat. Kaya kung nakatutok kayo, kabisado nyo na to, ang issue na ito. May letter ka, Clarita. Pinadala mo kay Cha Lagamon dahil ayaw kang kausapin ng Presidente Kuting. Dumadaan ka sa mga sekretary. Kaya pa ulit-ulit kong sinasabi, anong klaseng presidente itong si Kuting na hindi niya hinaharap yung mga appointees niya? Ipinagtanggol pa kita, Clarita. Ipinagtanggol ko ang bayan sa katotohanan. Pero ikaw, hindi mo ipinagtanggol ang mga apo mo, ang pamilya mo, ang bayan mo. Dahil ikaw ay nasungal-ngalan ng generous allowance ni Liza Marcos. Butod, mudlo, putot. Oh. Hawak ko ang ebidensya niyan, Clarita.
Kung gusto mong ano, kung gusto mong magkaalaman, lalong maano ang taong bayan. Tahimik ka hanggang ngayon, di ba? Isang taon na ako nagsasabi sa'yo. So again, let's talk about national threat o threat. Yan. Buhay ng buhay ng tao, buhay ng Pilipino hindi makakain dahil kasabwat nga ang demonyong gobyernong ito. Ano pa sabi ni Kuting? But maayos naman ang trabaho nila. But then, I think more than anything else, they are really directed towards external threats under the internal than internal. Because those are more serious as far as we are concerned. Julol! Sinungalingan lahat yan. So noong Enero, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga akusasyon ng military destabilization plot laban sa Marcos administration. Okay, wala namang magdidestabilisa sa kanila. Ang nadidestabilisa sa kanila, sila-sila nga. At Pilipino ang pinipilayan nila. Ang inaaratay nila ang buhay. Itinanggi rin ng Philippine National Police sa mga ulat ng mga pakana laban sa pamahalaan. Magkakasabwat nga si Acorda. Si Au Browner, magkakasabwat sila lahat. Inappoint nga ni Lisa yan, kaya nga wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, sa Pilipinas, OFW, lahat ng Filipino, American, Filipino, whatever, 50-50, 20, 30, 40% Filipino, lahat wala na kayong kakampi. Dahil ang nagpapatakbo muli ay isang mafia. Diba? Kung kilala niyo si Marlica, simula nung nag-expose tayo dito, ng Disyembre of 2022, alam na alam niyo ang balitang yan. Ano na? Grace Chung, thank you palangga. Paki-share ito. Okay. Paki-share ito palangga para marinig ng mga buwaka ng Genimis. Kayo po ba laging binabati ni Nanay Christy? Baka ako yun. Okay, Nanay Christy, baka naman. Walang masyadong showbiz ngayon kasi yung iba hindi ko kakilala na mga showbiz. Parang pakipay-kipay lang. So, I don't know. May showbiz ba? Mag-comment kayo dyan. For Ma'am Raga. Okay, thank you. Okay, ito na. Ito, matugustuhan to ng mga kababaihan yung iba. Okay, basahin natin. Divorce bill tinalakay na sa Kamara ng mga mambubudol. Ayan. At mga makakaliwa. Tinalakay na sa House Plenary ang House Bill 9349 o ang panukalang magsasaligal ng diborsyo sa bansa. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas, na makakaliwa ang pagsasaligal sa divorce ang magiging paraan ng mga kababaihan na makatakas at makapagsimula ng panibagong buhay mula sa mapang-abusong asawa. Maganda, no? Pakinggan. Pero ikaw, Brosas, kailan makakalaya ang pangkalahatang Pilipino kahit hindi pa sila mag-divorce sa pang-aabuso, pag-i-extort, paggugurgur sa mga Pilipino dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga probinsya na ginugurgur ng mga rebuilding mga kaliwa na kaalyansa ninyo. Bago sana makatakas ang mga kababaihan o mga kalalakihan sa pang-aabuso nilang partner, makatakas muna sila sa mga kaliwang rebuilding NPA na patuloy na nagpapahirap sa mga komunidad. Kaya ito mga drama-drama mo, Brosas, isa lamang itong kapestihan. Dahil hindi buo sa loob ninyo ang para sa Pilipino, para sa mga kaliwang grupo. Bago nyo protektahan ang mga taong naaapi, asawa, mga spouses na naaapi, lipulin nyo muna ang mga sarili ninyo sa pakikipag-alyansa sa mga rebelding komunista. Diba? Galing, diba? Ganito po ang mga hegemonyo sa Kamara. Yung mga bill na kunyari, para sa sa tao. Pero yung totoo, ang catch, mas malalim ang ginagawa nilang kababuyan sa pangkalahatang Pilipino. But, okay, sa honest na balita, ako ba ay sang-ayon dito sa diborsyo? Yes. Dahil marami talagang mapang-api. Katulad na lamang ng asawa ng Francis Chua na kaibigan ni Lisa Smugs. Hindi man natin alam ang away nila dahil nagkakagulo sila, dahil walang ang diborsyo sa Pilipinas. Ngayon ay tumakas itong kanyang asawa papuntang
Turkey dahil peligroso ang kanyang buhay sa kanyang asawa, bitbit niya yung kanyang mga anak, nasa Turkey sila. Pero dahil sa kademonyuhan ni Lisa Smugs, ay nakipagsabuatan si Lisa Smugs sa DFA, Teddy Boy Locsin sa asawa niya, tinawagan niya, natulungan siya na magpalsipika na naman ng mga dokumento para ma-extract ang mga bata at itong asawa pabalik sa Pilipinas para lalong maghirap sa piling ng kanyang asawa. Right? Arlene Macabenta, thank you, Palangga. Ayan, si Marfam Braga, nag-uusap sila. So ngayon, ito yon. Bago sana makatakas-takas ito, mga sinasabing divorce, which I am pabor po ako dyan. Kasi marami naman talagang biktima. Maraming biktimang lalaki man o babae hindi makatakas, lalo yung mga asawa ng politiko na mga tumatakbo. Ako, may kakilala ako dito. Okay? Tumakas din, bitbit niya yung kanyang dalawang anak. Ang kanyang jowa, second family siya. Ang kanyang jowa ay politiko diyan sa North. Okay? Huwag na natin pangalanan muna ngayon kasi baka mawindang. Although nasa dyaryo ito open, ito yung kanyang issue. Pero parang hindi lang tayo maligaw. Tumakas siya dahil ayaw siyang paalisin ng kanyang partner at gustong agawin sa kanya yung mga anak. Nandito ngayon sa LA, may legal battle pa. Okay, di ba? May legal battle. Panggigipit ng mga politiko sa kanilang mga partner, kaya tumatakas yung kanilang mga partner o mga asawa, Canada, Amerika, Europa, dahil takot sila sa Pilipinas, dahil walang batas sa Pilipinas kapag ikaw ay ordinaryo at ang kalaban mo ay politiko na may koneksyon sa mga hegemonyong mafia katulad ni Lisa Ahas Araneta. See that? Sabi ko sa inyo, ito mga balita natin, hindi lang mere na balita, basa-basa lang, news reading lang. No! Kailangan nating i-incorporate ang buhay na nararanasan natin. Real story. Hindi lang basa-basa, balita, boring yon. Kaya tutok kayo dito, mga hitad. Sabi ng hitad na Brosas, given the country's history, the bill seeks to restore divorce as a rights-based option for majority Filipinos. An option based on the recognition that the right to enter into a marriage contract has the corresponding spousal right to end such contract when it has reached the point of irreparability. Okay, tama naman. Pero ito ba ang rights, okay, namin, rights ng mga komunidad, Brosas, na mamuhay ang ating mga magsasaka na hindi aagawin ng kanilang mga crops ng mga rebelding mga kaliwa. Yung mga pipigiri sa Pilipinas, di ba? Sa mga probinsya na kinukuha ang kanilang mga baboy, kinukuha ang kanilang mga baka, kinukuha ng mga hegemonyong mga kaliwang mga kaalyado nyo, rights nila yan, karapatan nila, pero inaagaw ng mga makakaliwang grupo, kinukuha, inihila ang mga biik pa lang para lechonin nila. Diba? Mga manok, mga bugas, mga saging. Yan. Bakit ko alam yan? Probinsyana ako. At ang daming nangyayari noon pa nung akong kabataan, diba? Na ginagawa ng makakaliwang grupo. So if you talk about the rights of women and men o lahat ng rights, dapat walang exemption. Hindi lang mamimili ka na ito, kunyari, concern ka. Pero ang totoo, tanginan nyo, pinababayaan nyo ang mga rebelding komunista na mag-extort ng pera sa maliliit na negosyante, yung mga revolutionary taxes yung mga giatay ka mo. Stress and anxiety ang mga Filipino dito sa administration na ito, sabi ni Wating. Turian, madam, ganyan ang NPA na yan, naranasan ko yan, sabi ni Evelia Pando. Yeah. Nalabas na ang atake sa Kaba ng Bayan. Sino? Mata ni Lisa? Yeah. Dapat by the worst bill din. Ang worst public servants ay jitayin, sabi ni Dennis Corbin. Yun pala nga, sabi ko, gurgurin ng 100 million para makabawi ang taong bayan. Okay, tuloy natin tong kaleching balita mula sa mainstream media, mga palangga. Ano pa? Sinabi ni Brosas na hindi nangangahulugan na kapag naging legal na ang divorce ay magbibigay daan na ito para masira ang relasyon. Kahit wala kang kasal ka o hindi, masisira ang relasyon kung gusto sirain ng partner mong buang.
O tingnan mo si Lisa Smugs, dahil sa pagiging bitter niya. Si Lisa As, pagiging insecure na dahil naging mukha na siyang budodal, no? Na budo na makadiliman sa pagselo siya sa mga girl lalo ni Kuting. O, anong nasira? Pilipino. Nasira ang kinabukasan ninyo. So may masisira talaga. Whether merong diborsyo or wala. Ba? O sabi niya, it is merely offering another option to spouses who may or may not resort it. It retains the existing remedies of legal separation, declaration of nullity, and the marriage annulment, and only adds divorce as one or more remedy. Yes, agree ako. Agree ako, dapat may ganyan talaga, lalo na pag ang asawa mo ay politiko at asawa mong pumapatol sa espada. Diba? Katulad ng, yung kay Bea at Dom. Hindi pa naman tapos ang eksena dyan. O sino pa? Yung mga ewan, yung boylet mo na pumapatol sa kapwa niya. Kapwa niya, mahal niya. Ay, tama ba? Kapwa. Well, no, hindi pala. Yung pareho niya. O, yun yung talagang dapat meron yan. Kasi, kawawa naman, yung mga like, kunyari, ikaw, palangga, kunyari, ikaw, si Layli, di ba? Napangasawa mo, kunyari, di ba? Nalaman mo na pumapatol pala sa isang mayor na kalbo, yung mga ganon. O sa isang pulboronic na lalaki, pareho silang lalaki, so masakit talaga. So, kailangan tapusin na. Dapat may diborsyo. So, yeah. Benjamin Extraction 2. Yung sa Netflix, hindi ko pa napanood nga palangga eh. Umaasa ang mambabatas na makakaliwa na agad tatalakayin ng Kamara ang panukala at ang tuluyang pag-aproba nito. Bilisan mo na yan. Pero bilisan mo rin sana. Well, wala nang pag-asa itong mga to. Kahit ano pang yaw-yaw mo sa mga inayupak na to, patuloy nilang protektahan ang mga makakaliwang ekstorsyonista sa komunidad. Okay, na patuloy nagkumikitil, gumugurgur ng buhay ng mga inosente, nagre-recruit ng mga kabataan sa University Belt, sa mga paaralan para maging kabahagi ng kanilang makakaliwang ideolohiya. Kailan talaga ng Pilipina ngayon ang dasal para alisin ang mga demonyo, sabi ni Garen Mijares. Si Ivana, may issues din sa mayor, sabi ni Ron. Nabilita na natin si Ivana. Wala tayong ngayong showbiz kasi yung mga binato sa ating balita, hindi ko kakilala. So parang pointless na pag-uusapan yung mga pinag-uusapan yung hindi daw nagpa-chuk-chak, inaantay daw muna yung kasal. Hindi ko kilala yung Shaira. Parang pangalan, nabasa ko ni Shaira. Hindi daw muna magpapa-chuk-chak, nagtitiis na daw yung boylet, pero gusto na raw chuk. Anyway. Tuloy natin to. Pagtapyas sa 4-piece budget, planong ipasilip sa Kamara. Pinag-aralan ng isang mambabatas na pinaimbestigahan sa Kamara ang pagtapyas ng pamahalaan sa budget ng pagtawid pamilya ang Pilipino. Okay. Iginiit ni 4-piece party list, Jonathan Abalos sa kapihan sa Manila Bay, dapat ipaliwanag sa mga benepisyo ng gobyerno ay dahilan ng pagtapyas ng turang pondo. Okay. So itong mga kaletsya na ito, mga palangga, tandaan ninyo, itong kanilang mga conference, press con sa mga kapihan, ito po ay, ang nasa likod nito, is si Tambalisa. Si Tambalos to si Lisa at si Kuting. Para awayin nila, okay? Awayin nila mga palangga, yung like si Amy Marcos at si Duterte. Alright? At si Inday Sara. So ito, alam ko papunta kay Amy itong balita na to eh. Marami ang napektuhan ng bawasan ng 13 billion ang programa. Malaking bilang na mga miyembro ang natanggal sa listahan na nagresulta sa pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyanteng nakatakda na sanang magtapos o kunyari concern. Itong Abalos-los na ito. Kunyari sila concern. Tawag din dito, tiyak ni Abalos na mga benepisyo na kakampi ng mga ito ang Kamara sa nasabing laban. So yung issue na yan, mga kababayan, papunta yan kay Amy Marcos. Okay? Dahil sinasabi nila, ito, sa balita ng mga kasinungalingan, na 4.3 milyong Pinoy daw na inalisa ni Senador Amy ng 4-piece na ayuda noong 2023. Ito, basahin na natin for fairness. Sabi dito, halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino nakabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4-piece
noong 2023 dahil inalis ni Senator Amy Marcos ang pondo sa kanila. Ayon kay Ako Bicol Party List, Jill Bongalon, inilipat ni Senator Amy ang pondo para sa mga 4-piece beneficiaries sa Assistance to Individual in Crisis Situations or AICS program. Tapos sabi pa nitong kasabot ni Tambaloslos, if you do the math, 13 billion divided by 15,000 pesos per household per year means 867,000 families or 4.3 million poor individuals got zero cost assistance from the Department of Social Welfare and Development 4-piece last year. Sabi ganon, thanks to Senator Amy Marcos. So, remember ang binanggit ko sa inyo na magpapapress con sila everyday para pagtakpan yung pwersahang initiative nila dahil isa si Amy Marcos ang nag-expose na binabayaran bayaran itong mga na to, itong mga kongresista na ito. So yan ang nila, teka kay Amy, yan ang balik nila o yan yung ganti nila kay Amy Marcos. At dahil nga si Amy Marcos ay kumakampi kay Inday Sara, ay ang tawag dito sa mga Duterte sa ngayon, okay? Kaya tinitira nila, utos ito ni Tambalisa. Isa yan sa expose ko na araw-araw sila magpa-press con para tirahin si Amy. At di ba sabi ko tatanggalin na ng budget si Amy, zero budget nila. Isa yan sa expose ko. So sinagot ni Amy Marcos yung paratang sa kanya. Ito ang sagot niya sa page niya. Okay, noong September 2022, hearing para sa GAA 2023 budget, sinabi ng DSWD, base sa kanilang mga financial reports, na tanging 45% lang na 4-piece budget ang nagastos at 3 buwan na lang ang natitira para sa gastusin. Para maiwasan ang bantang ibalik ang hindi nagastos para sa 4-piece, inirekomenda ko na ang balancing 8 billion pesos ay ilipat sa mga proyekto ng DSWD na madaling maisakatuparan. Kaya ito hinati sa supplemental feeding, kalahi CIDSS, Quick Response Fund para sa mga sakuna at AICS. Ang aking paniwala, gaya pa ng dati, ay ang budget ng DSWD ay dapat na mapanatili sa lahat ng kaukulang gastos dahil ang mga mahihirap ang mawawalan sa anumang kaltas sa budget. Ayan, sabi dahil doon na isalba ang 8 billion para sa 4-piece at natapos din, okay, at napakinabangan ng napakaraming marginalized sectors. Natapos din ang listahan, ang listahan, 3 kung kaya't nagawang pangkasalukuyan ang 4-piece directory na naantala ng pandemya. Sa kabilang banda, ang pagbabawas ng 5 billion sa AICS ay nangyari matapos kung irekomenda ang halagang iyon sa bersyon ng Senado sa budget. Ngunit tinanggal ito ng nagsamang kapulungan sa Kongreso dahil sa kakulangan ng fiscal space matapos ang pandemya. Ang dalawang halagang 8 billion at 5 billion marahil ang tinutukoy ng ilang nalilitong mga miyembro. See that? Nag-aaway-away. Nagbabanggaan sila. Grace Robles, take care always, Marlica. You are the voice of the Filipino people. Thank you. See? So yun na. Yung sa expose ko, natitirahin si Duterte at si Amy. Tinitira na si Amy ngayon. Utos siya ni Lisa at natamba. Okay? Dahil ibinuking ni Amy na si Tambalos Tulos, si Martin Romualdez at ang mga kongresista ay ginastos ang pera at tumanggap ng milyon-milyon, 20 million plus para sa Porsang Initiative. Ito ngayon ang balik nila kay Amy at pinaliwanag naman ni Amy Marcos based on sa ating binasa. See that? Mali ba ang mga expose ni Marlica? Dudurugin nila ang Duterte at itong si Amy. Pero syempre, kailangan natin manawagan kay Amy na durugin niya si Kuting. Hindi pwedeng pagtakpan niya yung kanyang kapatid. Suportahan natin siya dito sa mga expose niya, pero dapat i-pressure natin siya na lalo niyang durugin ang kanyang sister-in-law na kamukha ng voodoo doll na itim. Alright?
So, yon. Tuloy natin ang balita. Ito. Mindanao ito. Okay. Corruption sa MILF cash grant, tatalupan ng Philippine government. Nakatakdang imbestigahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or the OPAPRO ang umano'y anomalya sa distribution ng 100,000 cash grant para sa mga rebel returnees. Diba? Napanood nyo siguro, di ba, may hearing dyan sa Kongreso at I think sa Kongreso and Senado na itong 100,000 cash grant na ito ay binubulsa ng mga tiwali sa gobyerno. Basahin natin. This government shall not tolerate any act of corruption, julul, or irregular transactions. More so those that undermine the well-being of our MILF brothers and sisters. Pahayag ni Carlito Galvez, Presidential Advisor. Maniwala ka ba kay Carlito? Tangina ka? Diba? Maniwala ba kami sa'yo? Kitang-kita mo na ninanakaw na, hindi lang sa MILF budget, kundi ang budget ng lahat. Tanga pa rin kayo? O may nakikinabang kayo, which is nakikinabang kayo. The fact na pinupwesto ka dyan, nakikinabang ka na. Sa Senate hearing, sinabi ni Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Chairperson, Senator Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng ulat na 50% of 100,000 pesos aid para sa rebel returnees mula sa MILF ang ibinigay umano ng commanders. Okay, 50%. Oh, 'di ba? 50% lang, mga palangga. Inihayag ni Estrada na nakuha niya ang impormasyon ito sa dating MILF rebels. Ani Galvez, ang isolated incident will be thoroughly investigated. Puro na lang isolated. Ganun lang ang mga terminology ng Budol administration. Ayon kay Galvez, sabi niya, we will be brought to the attention to the MILF leadership. Okay? At iginiit niya, sabi niya dito, iginiit namin ni MILF Peace Implementing Panel Secretariat Engineer Mahajirin Ali sa Senate hearing na biniberipika pa nila ang ulat at sinasabing hindi kinukonsente ang kanilang grupo ng illegal na gawain. Alam mo, ang pwede lang kumurap niyan, okay, doon sa mga pera ng rebels na mga returnee, di ba, ay mga nakapwesto. Yan ay gawain ng mga demonyo katulad ni Lisa. Di ba? Actually, pinag-usapan na sa hearing sa Senate na yung iba daw wala namang sinuli na barel, di ba? Walang yung mga returnee, di ba? Supposedly, di ba? Pag sumurrender sila, magbibit-bitin nila yung kanilang armas, then kapalit noon yung 100,000 na benepisyo at mamuhay na silang maayos o pwede sila maging part ng government, Pero ang iba, walang na-present na may silang sinurrender. Okay? At yung iba, wala rin nakukuha. 50% o nada at binubulsa ng mga jutang dinamasidad, MILF, Mindanao, lahat ng issue pinagnanakawan ng mga hayop. Ariana, sabi ni Ariana Yana, ay nako, sabi niya people power na. O ito, panibagong balita kay Inday Sara, although nabanggit na yata natin ito. Vice President Sara deadma sa mga bagong aligasyon. So inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang commitment na patuloy lamang siya sa tungkulin sa gitna ng mga bagong aligasyon mula sa dating Kingdom of Jesus Christ member na Tomistigos sa Senado. Ito na nga pa, in connection doon kay Pastor Cabuloy. Okay, sa video statement nitong Martes, sinabi ni Duterte na ang pag-atake at mga paratang laban sa kanya ay inaasahan na dahil sa kanyang pagiging ikalawang highest-ranking government official. Ayon kay Sara, sa kasaysayan ng Pilipinas, naging gawain o kagawian na ang pag-aatake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Okay, alam na natin to, mga palangga. Oh. Naniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpang tungkulin. Ayon kay Inday Sara. Okay? So itong mga scripted na ito na laban kay Sara, you know that already. Ayoko nang mag-exert ng galit ko. Kasi nagalit na ako kanina. Balitang health naman tayo, pangkalusugan. Kaso ng tigdas o measles umakyat ng 79% noong 2023. Inahayag ng World Health Organization nitong Martes, hindi pa tigdasin yung mga jotang na sa Malacanang. Pambata lang tigdas eh. May mga bata rin na, ay may mga medyo middle age, mga binatilyo or mga